Personal po tayong nagtungo ngayon dito sa tanggapan ng District Special Operations Unit ng Northern Police District para alamin ang detalye ng kaso. Ang resibo po ay pumunta sa ating himpilan at nilapit nga itong reklamo ng ating biktima. Anong klaseng investigasyon po itong isigawa ninyo? Bali, nung una po ay nag-validate ulit kami sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Ay nalam namin kung sino yung mga pwedeng potensyal na makuha na ng informasyon. Inalam din namin kung saan nakatira yung suspect natin, kung sino yung mga kamag-anak. Makalipas ang 4 na araw na paghahanap ng mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ni Buter, July 27, 2025, kasama ang resibo, nagkasa ng operation ang Northern Police District, District Special Operations Unit o NPD-DSOU. Napag-alaman ng mga operatiba na ang dating tanod gumagawa na ngayon ng mga cabinet. Uy, change career na, ha? Para hindi mailang at hindi ho masunog yung trabaho, anong diskarte ang ginawa po ng DSOU? Nagpanggap po tayong kliyente na magpapagawa ng cabinet at kumagat naman po ang suspect. Bago makipagkita, tinawagan muna ng customer, ng mga operatiba ang suspect. Sir, tuloy po tayo ha! Yun na yun. Positive na sir. Pagdating sa kondominium kung saan magpapagawa kuno ng kabinet sa mga operatiba, naghintay muna ng ilang minuto ang grupo. Maya-maya pa, oops, Jaime, wala munang ikukumpuning cabinet for today. Yun. Bumalik na, bumalik na. Alam mo iwanan ka? Ha? Boss, ano ba? Ano ka ba? Boss, ba? Lakas na tropa to ah. Ito ba si Jaime Buter Benitez? Opo. Taga Northern Police District Special Operation Unit. Ikaw ay biluhan na namin sa kasong prostrated murder. May karapatan kang magwalang tibo. Naintindihan mo ba to? Matapos basahan ang kanyang mga karapatan, dinala na si Jaime sa tanggapan ng NPD-DSOU. Pagdating ni Jaime sa police station, hindi niya inaasahan ng mga sasalubong sa kanya. Minumulto ka ba ng nakaraang tinakbuhan mo umano, Jaime? Turo mo lang. Turo mo lang, turo mo lang. Turo mo lang. Ginawa mo sa akin, 11 years! Wala ka ba konsensya? Wala ka konsensya? Ay, lang namin! Yung sa amin, oh. Nang makapanayam ng resibo, lantaran niyang itinanggi ang kaso laban sa kanya. Hindi mo ba alam yung kaso mo na yan? Pero maya-maya lang, nagkwento na si Jaime at may inamin pa tungkol sa baril na bitbit niya bilang tanod noon. Jote ko po nun. Barangay tanod ka nun. Sinita ko yan, nung unang dating ko pa lang. Kano po katotoo na nangihingi po kayo ng orbe? Sa sakla po yun. So, sa BGY na tinatawag po yun sa barangay pang kape yata yun. Karoon po ba kayo ng alitan dati? Wala po. Wala? Sa tungkulin ko lang talaga na bilang barangay. Sama pa nga tuloy. Eh, ba't may baril po kayo? Ang ano lang eh. Siyempre, ang mga tao, di natin alam. Susugod tayo sa mga ganyan. Lisensyado po ba? So, ibig sabihin, sir, parang ginawa niyo yun kasi may ginawa silang kasalanan. Tama po. Pero alam niyo, sir, hindi po pwedeng gumamit ng baril. Ano po? July 31, pansamantalang nakalaya si Jaime pero patuloy na diringgin ang kaso sa korte. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 12 taon hanggang 20 taon. Ano po ang panawagan ng DSOU sa mga kababayan nating mahiling magdala ng armas? Lalo na ho yung mga nagtatrabaho sa barangay. Di-discourage po namin sila na magdala ng anumang armas, particular ang baril at saka ng kutsilyo.
Ngayon, kung meron man pong insidente na kinakailangan talaga ng tulong, andi dito po ang mga pulis. Mahaba-haba pa ang mga magiging pagdinig sa korte. Pero para kanila Bernabe, isang biyaya na sila ay nadinig. Unang hakbang na ito tungo sa inaasam na hustisya. Malaking pasalamat ko po sa resibo. Dahil kung hindi po sa kanila at sa kapulisan ng Caloocan, hindi po mahuhuli si Jaime Boters. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel